Ito, sinasabi din ni Senator Marcoleta na itong lahat ng ito, itong mga issue ho na ito, it's just because of forces trying to prevent him from participating sa impeachment, tapos silencing him daw dun sa flood control issues. Ano ho masasabi niyo ho dito? Alam mo, wala namang magiging butas na makikita kung wala talagang problema. Halimbawa, kahit hanapan mo ng butas si Marcoleta pero malinis naman yung kanyang record, mahirap pilitin talaga na sampahan siya ng kaso. Pero dito sa usapin ng campaign contribution, talagang malinaw na sa kanya mismo nang galing yung pagkakamali. Kasi sinabi niya, in not so many words, na yung zero campaign contribution, and as he himself filled out sa SOSE, it's not the right context ng pangangampanya na ginawa niya kasi may mga nag-donate na ayaw magpakilala. Kasi alam mo, Attorney Danny, kapag hinayaan natin ito, pag hindi tayo nag-file ng kaso or ng complaint, lalabas na sa mga susunod na halalan, yung ibang kandidato, i-adapt nila what I would call as the Marcoleta formula, na pag nag-file sila ng SOSE, magde-declare na lang lahat ng zero contribution sa donations, and then the pretext is that they received it before the campaign period, and number two, they wish to remain anonymous. So this will set a dangerous precedent then. Ayaw natin ng sitwasyon na yung SOSE parang ano ba tawag dun sa law, for compliance lang, just going through the motion of complying. Dapat seryosohin natin itong mga ganitong formularyo o form that should be assigned na transparent and accountable lahat ng mga kandidato natin, whether nanalo o natalo. Mas lalo na yung mga nanalo. Alright, sir. And ngayon, we know that Senator Marcoleta is from a huge religious sect, itong Iglesia ni Cristo. Tapos nag-rally nga ho sila before para ho maiwasan yung pag-aresto kay Senator Marcoleta. Kayo ho ba ay, ano ho ang sa tingin nyo? Anong reaksyon nyo ho dito? Medyo may pangamba ho ba kayo na baka mabaliwala na lang ho ang kaso na to dahil nga ho dito sa backing nitong isang religious sect ho? Siyempre yung pag-aalala nandoon din kasi baka mamaya, alam mo naman yung mga nasa gobyerno, marami sa kanila mga politiko rin, at kapag na-offend mo itong napakalaking, well, di naman malaki, pero at least yung black voting nila, substantial din naman, we're talking of how much? 3 million votes or so? Baka mag-goodbye na sila doon sa 3 milyong pwede nilang makuhang boto. Sana hindi naman. Kasi sa totoo lang, pwede ka namang manalo ng walang backing ng Iglesia ni Cristo, at sana sa bahagi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, they should see through the anomaly that is happening right now. Hindi po pwedeng habang buhay kang magrarally, madidisrupt mo yung traffic, tapos kahit yung ikinabubuhay mo makokompromiso rin dahil lang gusto mong protektahan ang isang nagkamali. Linawin po natin ang ebidensya laban kay Marcoleta ay batay po sa mismong sinabi niya. Again, attorney, please correct me if I'm wrong, sa aking pakikipagkonsulta sa iba't ibang abogado, mas malakas ang kaso kapag yung testimonya mismo ng inaakusahan yung ginagamit mo laban sa kanya at talagang ang kailangan lang i-prove ay totoo ba or authentic ba yung mga sinabi niya. So sa aming palagay, ako may kumpiyansa ako at least dun sa usapin ng perjury at saka violation of certain provisions of the Omnibus Election Code na malakas talaga yon. Yung plunder, napansin ko medyo hati yung sektor ng mga abogado at saka ng mga legal experts kung ano ba yung merits ng kaso. Ayoko nang pumatol sa ganong klaseng debate, pero kung usapin ng ebidensya sa perjury, halimbawa lang sa pagsisinungaling, tingin ko malakas yung kaso. Kaya kung babalikan natin yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na masyadong selective yung judgment, hindi po totoo yon. At least sa kaso ng kontradaya, ipasok ko lang na bukod kay Marcoleta, we also filed complaints sa COMELEC against Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte regarding yung questionable campaign donations nila noong 2022. Just for the record, pending pa rin yon hanggang ngayon sa COMELEC.
So wala namang selectivity sa pagkakataong ito.